15 katao ang request ni Foreman na magtatrabaho para mabuhusan nga itong slab. 9x7 nga pala yung kanyang size. Pero imbis na 15, nangyari, naging 21 katao. Nagluto na nga rin pala ako ng nilagang manok para sa ipang-uulam nitong ating mga worker ngayong araw. Maaga pa nga lang ay nandito na kami ni housemate sa pinapagawa naming bahay para nga masigurado kung na-deliver na nga yung mga ingredients na gagamitin. At pagkadating ng 11, dumating na nga din pala itong ating mga magtatrabaho. Kaya nga pala sila sobrang late dahil inuobserbahan pa nga nila yung panahon kung aaraw ba or uulan. Pero dahil tuloy-tuloy yung araw hanggang alas 11 kaya eto pumasok na nga din pala sila. Dahil nasigurado na namin na pumasok nga sila kaya eto ngayon pa lang kami magsasaing. Nag-prepare na rin kami dito ng malunggay at saka papaya para nga dito sa pangsasahog natin sa ating nilagang manok. Eto nga meron kami ditong nahinog na nakapayas ang tawag dito sa amin. Pero papaya to sa Tagalog. Ang sarap neto isawsaw sa suka na medyo maanghang. Actually pangsasahog namin yan sa manok pero dahil nahinog na kaya kakainin na lang natin. Eto na nga din pala yung ating manok kumukulo na at etong bula tatanggalin natin kasi eto nga yung malangsa dyan. Pagkatapos paghahalu-haluin lang natin to at ilalagay na rin natin dito yung malunggay. Ganito nga pala yung lutuan namin noon kaya namimiss ko talaga yung kanyang usok na palagi mong maaamoy pag magluluto ka. Minsan nga maiiyak ka pa. At isa din sa dahilan kung bakit hindi makapagsimula magtrabaho kasi nahuli nga itong mixer. Bali nagpliti na nga lang din kami ng mixer mga ka-olives para masigurado talaga namin na mabilis yung kanilang galaw ngayong araw. At dahil hindi makapasok dahil medyo maliit yung daanan namin dito banda, kaya pinabuhat na nga lang namin dito sa mga magtatrabaho. Ito na lang talaga yung inaantay namin para makapagsimula na nga makapag-mix ng simento. At dahil dumating na kaya ito dali-dali na nga nilang sinet up ito para magamit na. Nagsimula na nga din pala sila maggiling-giling ng simento dito para nga makapagbuhos na rin sa taas dahil sa mga oras na yan ay alauna na. So bali, nag-start sila ng mga alauna pasado. 15 katao nga yung request ni Foreman na magtatrabaho dito para daw nga matapos sa isang araw. At sa 15 na yan, babayaran namin yan bawat isa ng 1,000 pesos. Pero dahil marami dito sa lugar namin yung nangangailangan ng trabaho, kaya merong lumapit sa akin na nakikiusap nga na papasukin daw sila kahit ngayon lang. Dahil mawain tayo, kaya hala sige, yung 15 katao ay naging 21. Medyo na problema nga ako mga ka-olives dahil yung budget ko talaga is 15,000 lang para sa 15 katao na magtatrabaho ngayong araw. Pumunta na nga ako sa nanay ko at na-share ko nga yung problema ko na kulang nga yung pampasahod ko ng 5,000. Buti na nga lang may naitabi yung nanay kaya ko. Kaya nakumpleto yung pampasahod ko sa 21 katao. Medyo maganda yung panahon ngayong kumpara nung nakaraang araw mga ka-olives. Tingnan nyo naman, medyo umaaraw kahit papano. Feeling ko nga talaga ipinagbibigyan kami ng may kapal. Ano ba naman, yung panahon tamang-tama la, hindi mainit, hindi rin naman maulan. At sa mga oras na nga ito mga ka-olives is mag-aalas 3 na kaya eto magpapakain na tayo. Tinandukan ko na nga sila mga ka-olives para mamaya pagkuha na nga lang nila sa table. Bali 21 katao yung ating mga trabahador kaya 20 katao din yung sinandukan natin. At eto nga nagsimula na nga di pala sila magsikainan. Isang tawag ko nga lang mga ka-olives. Malaman-laman ko nga mga ka-olives, pumunta nga pala sila dito ng alas 11, wala pa pala silang kain. Inatakot din naman kami magluto ng maaga mga ka-olives kasi nga hindi rin namin masigurado kung papasok sila. At dahil nag-request sila ng kubra kaya ito binila na rin namin. Ngayon ko nga lang nalaman na itong kubra pala itong ginagamit ng mga construction worker kaya ang lalakas nila. Pero sabi ko nga ingat-ingat lang dahil napakadelikado ng energy drink na to. Marami na kasi akong naririnig na medyo hindi talaga to maganda sa ating katawan. Pero dahil siguro kailangan nila ng energy kaya napa-request sila. Actually may partner yun na minoron dahil ngayon ang snack nila. Kaso hindi pa nga naluluto that time kaya sabi ko ihuhuli na nga lang. Kaya ito dumiretso na nga din pala sila dito sa trabaho nila. Tinanong ko nga si Foreman kung anong oras sila matatapos neto kasi nga alas 11 na sila dumating at alauna na nakapagsimula. Ang estimate naman ni Foreman matatapos daw to ng mga alas 12 or alas 9 ng gabi. Ang problema naman namin mga ka-olives wala pa nga tong ilaw na pinapagawa naming bahay. Hindi pa naman kasi ito malalagyan kasi hindi pa tapos. Kung makikita nyo halos kalahati na nga yung natatapos nila dyan mga ka-olives at ang oras na yan ay alas 3 pasado pa lang. Kaya sabi ko mukhang matatapos to ng mas maaga pa sa alas 21 na nga katao yung nagtatrabaho mga ka-olives pero parang kulang pa rin dahil lahat sila occupied. Eto nga nagpadagdag pa kami ng simento dahil natatakot nga kami na kumulang. Di baling sumobra wag lang kumulang dahil ngayong araw lang talaga to sa tapusin. Pumunta na nga din pala kami dito kay Pards para manghiram nga ng ilaw. So 5 years na nga daw itong ilaw niya at itatry pa namin kung gagana kaya eto pinalitan na niya ng saksakan. At nung mapalitan na nga tinry namin agad kaya eto wala talaga kaming nagawa dahil hindi talaga siya gumana. Kaya ang siste bahala na lang mamayang gabi. Kung mapapansin nyo nga dito medyo dumidilim na talaga tapos na nga din pala sila dyan mag-snacks ng minuron. At dahil alas 6 na hindi na talaga mapigilan yung pagdilim ng panahon. Pero etong mga trabahador natin napaka-energetic at lahat talaga occupied. Kaya sabi ko talaga hindi ako manghihinayang kahit magbayad ako ng 1,000 bawat tao ngayong araw. At eto na nga mga ka-olives talagang dumilim na at hindi na napigilan. Buti na nga lang talaga meron kaming nabili ni housemate na solar na dalawa. Na nga lang namin doon sa may puno at eto nga hinawakan na lang ni housemate. Buti na nga lang talaga ang babait din itong mga kapitbahay natin dahil nagpahiram din sila ng mga solar lights nila. Kaya tuloy-tuloy yung trabaho nila kahit dumidilim na. Meron din naman nagsidatingan na nagdadala na lang ng kanilang spot at yung mga cellphone gamit na gamit ngayon. Naluto na nga din pala ako dito kay Nongnong ng isda para sa pang-uulam nila ngayon dahil matatapos na pala sila bago pa mag alas 7. Nagsimula nga sila ng trabaho ng alauna at natapos sila ng 6:20. Di almost half day lang yung naging trabaho nila. Napakabilis talaga mga ka-olives.
sinahuran ko na nga dyan sila sa mga oras na yan at nag-prepare na nga silang umuwi. At eto na nga kinabukasan yung naging itsura ng ating pinabuhusan. O, napakabilis at napakapulido ng trabaho mga kaulips dahil yung ginamit nating simento ay apo kaya mabilis din siyang tumigas. Kaya kung bibili kayo ng simento, the best talaga yung apo mga kaulips dahil minuto lang ititigas na talaga siya. Kaya actually buong gabi pa nga tong inulan mga kaulips pero tumigas pa rin talaga siya. Kaya eto, naaapakan pa nga namin. So hanggang dito na lang mga kaulips. Salamat sa panonood. Bye!